Pag-ibig at kapayapaan nawa po ang maghari at mamalagi sa atin. Nais ko lamang pong isama sa inyong pananampalataya ang pag-aayuno. Natutunan ko din po yung kay Brad Eli. Hindi pa po ako kapatid, napakinggan ko sa YouTube ang dating daan si Bro Eli. Sabi niya mag-ayuno. Nag-ayuno kagad ako. Tapos mga ilang araw or kinabukasan yata, hindi ko matandaan. Basta malapit lang yun yung araw na nag-ayuno ko. Gusto ko na mag-share ng salita ng Diyos. Lumabas ako ng bahay. Dala-dala ko yung Biblia. Samantalang lugmok ako sa kalayawan. Pusher, user, ng shabu. Nung nakapakinig ako ng salita ng Diyos, nakapagbasa at nakapakinig kay Bro Eli, talagang lumabas ako ng bahay, dala ko yung Bible. Binasahan ko yung lola ko ng Bible. Tapos, tanghaling tapat, 12:00, lumiliwanag yung verse na binabasa ko. Namangha ako, pagka unawa ko sa laman, umagos yung luha ko. Sabi ko, sobrang ganda, ba't ganito ako kasama? Sabi ko, ang bait-bait pala ng Panginoon. Tapos nahinto ako, hindi ko napigil yung emotion ko. Ayun po ang naging dulot sa akin ng pag-aayuno. Kasi sabi din ni Brad Eli, pag nakasumpong ka ng mabuti, huwag ka na magpatumpik-tumpik, huwag ka na magpa-delay-delay, huwag ka na magpabukas-bukas. Pag nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Ayun ang nangyari sa akin. Yun ang naisip ko na benefits nung sinunod ko agad si Brad Eli, yung salita ng Diyos. Tapos nung naanib na ako, sabi ni Brad Eli, yun nga, mag-ayuno. Pag nag-ayuno ka, may health benefits, lahat ng not invited sa katawan mo, kakainin ng good cells. So, walang trigger, walang cause na magka-cancer ka. Dahil nga sinusupil ng good cells. Dahil walang pumapasok na pagkain sa katawan mo, kaya yung mga not invited or risk sa katawan mo, kakainin ng good cells. Tapos sa spiritual, mas diringgin ang yung dalangin, sabi ni Brad Eli. Tapos nung kalaunan ito, mga months nang nakalipas, naobserbahan ko naman po sa pag-aayuno, medyo nahinto ako ng ilang panahon nung paksa ni Kuya na nung nakaraan sa pag-aayuno. Nung time na nag-aayuno ako, hindi ako nakakaramdam ng gutom, pero yung isip ko, yung kalooban ko, parang inaatake ng evil spirit para hindi ko matuloy yung pag-aayuno ko. Ginawa ko, nanalangin ako. Effective naman. Pag nakaramdam ako ng gutom, nagpapatira pa ako. Pag nakaramdam ako ng kalumbayan sa spiritual, nagpapatira pa ako. Kasi hindi lang yung gutom ang magpapahinto sa'yo sa pag-aayuno Pati yung sa emotion or sa pagkataong loob mo na kunyari napibighati. Minsan gagawa yung evil spirit para matisod ka, para mahinto mo yung yung pag-aayuno mo. Either or pag-iisipin ka na, ay bukas may gagawin ako, may pupuntahan ako, hindi mo maitutuloy. Pero kung idudulog mo agad sa Diyos, magpapatira pa ka, Diyos ang gagawa ng paraan. Sabi nga, pag inuna mo ang Diyos, siya ang mababalisa para sa iyo. Yung kinabukasan, yung para sa ikabubuti mo. Sana po ay may maidagdag kahit paano sa inyo ang munting share ko. Sana po
idalangin ninyo palagi na makapag-ayuno tayong lahat sa buong mundo at sa gayon, kung sila kung makalimutan natin na tayo'y manalangin na mag-ayuno, sila naman kung manalangin sila, kasama ka sa panalangin nila kasi idinadalangin mo sila. Kung ano yung inihasik mo, yun ang aanihin mo. Kaya sa panalangin, isama natin palagi ang buong kapatiran. Sama nawa ng Panginoon, pag-ibig po.